Meet Hermaphroditus. Anak siya ng messenger of the gods na si Hermes at ng goddess of love and beauty na si Aphrodite. Ang pangalang Hermaphroditus ay hango sa pinag-combine na pangalan ni Hermes at Aphrodite. Baby pa lamang itong si Hermaphroditus ay ipinaalaga na siya sa mga nymphs na nasa Mount Ida. Malakas kasi ang paniniwala ni Aphrodite at ni Hermes na mapapalaki ng maayos at sociable ng mga nymphs ang kanilang anak. At hindi nga sila nagkamali. Kasi habang lumalaki itong si Hermaphroditus ay masaya naman siya, happy boy, healthy boy, ganon. Hanggang sa nag-15 years old siya. Nagpaalam itong si Hermaphroditus sa mga nymphs. At ang sabi niya, nymphs of Mount Ida, hello. Gusto ko lang magpaalam sa inyo kasi gusto kong gayahin ang aking ama na si Hermes. Naku-curious ako sa kung anong meron pa bukod dito sa Mount Ida. Ano pang pwedeng makita? Gusto kong maging kagaya ng tatay ko na ina-explore niya ang Mount Olympus, ang Earth, ang kung saan-saan. Sana'y payagan niyo ako. Una ay hindi pumayag ang mga nymphs kasi natatakot sila na baka nga mapahamak at ipinagkatiwala ni Aphrodite at Hermes si Hermaphroditus sa kanila. Pero kalaunan ay pumayag din sila. Sabi nila, okay, ikaw nang bahala sa sarili mo, big boy ka na, go explore. So ayun na nga, ginawa nitong si Hermaphroditus ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Nag-explore siya ng nag-explore, nag-travel ng nag-travel, nakagaya ng kanyang ama. Hanggang sa isang araw, napagod siya. Nakarating siya sa isang forest. At doon sa forest na iyon ay may nakita siyang pool of lake. Namangha siya. Very cutesy. Ngayon, itong si Hermaphroditus, bago lumusong doon sa pool of lake na iyon, hindi siya nagtabi-tabi po. Hindi niya alam na may nagmamayari pala nung pool na iyon. At iyon ay si Salmacis. At si Salmacis ay isang nymph na salbahe. Itong si Salmacis, kakaiba siya sa group of nymphs na naandun sa forest. Kasi yung mga kasama niya, demure, classy, and very mindful. Pero itong si Salmacis, lustful, makati. Kaya nung unang kita niya kay Hermaphroditus, sabi niya, wow, ang pogi, ang yummy, ang delicious, ganun. Kaagad siyang na-in-love dito kay Hermaphroditus. Sabi niya, parang si Zeus, sabi niya, by hook or by crook, kailangan mapasa akin itong nilalang na ito. Nung unang paglusong nitong si Hermaphroditus, medyo nakakarinig na siya ng mga kaluskos. Pero binaliwala niya kasi gusto niya nga lang maligo doon. Pero biglang nag-appear itong si Salmacis sa harap niya. Sabi niya, hey, hi, my name is Salmacis. Gusto kita, Hermaphroditus. Unang titig ko pa lang sa'yo, alam ko nang ikaw ang icing sa ibabaw ng cupcake ko. Ganun! So sabi nito si Hermaphroditus, girl, ang weird mo, no? Una sa lahat, ayoko sa'yo. Kasi nasa estado ako ng buhay ko na hinahanap ko ang sarili ko. Trust me, girl, hindi kita kailangan. Sabi ni Salmacis, okay, alis na ako. So akala nito si Hermaphroditus, naging malinaw kay Salmacis na ayaw nga niya dito. Kaya nagpatuloy siya sa pagligo doon sa pool na iyon. Pero ito palang si Salmacis, imbes na umalis doon sa lugar na iyon, ay nagtago siya sa mga puno at sa mga bush at sinisilip habang naliligo itong si Hermaphroditus. Tapos napansin niya yung mata niya medyo parang bumubukol na nakakakuliti na pala siya. Kasi silip niya. Charing. Dahil nga ayaw niyang tantanan talaga. At saka sa kanya naman yung pool. Pagmamay-arin niya yung pool, hindi alam yun ni Hermaphroditus. At dahil nga itong si Salmacis ay gigil na sa nakikita niya at talagang crush na niya, mahal na niya si Hermaphroditus. Hindi na niya mapigil ang kanyang sarili kaya ang ginawa niya, tumakbo siya sa pool, lumusong at niyakap ng forceful, ng mahigpit itong si Hermaphroditus. Itong si Hermaphroditus, piglas siya ng piglas. Pero hindi nga umaalis itong si Salmacis. Grabe yung kapit, grabe yung gigil. Habang itong si Hermaphroditus ay nagpupumiglas, ito namang si Salmacis ay nagdarasal na sa mga gods and goddesses, please, gods and goddesses, pag-combine ninyo naman kami kasi ayoko talaga mahiwalay dito kay Hermaphroditus. Pag-isahin nyo na kami, sige na. At ito namang nearby gods and goddesses ay narinig ang kanyang mga pleas, ang kanyang mga hinaing, ang kanyang dasal. Kaya naman, agad-agad na grinant. Pinag-isa sila. Itong si Salmacis ay tuluyan ang pinasok ang pagkalalaki nitong si Hermaphroditus. Kaya itong si Hermaphroditus, ilang saglit pa lamang, ay naramdaman na niya ang mga pagbabago. Bakit lumalaki ang kanyang bugs? Bakit nararamdaman na niya na may girl sa kanyang kalooban? Tapos nang pagtingin niya sa kanyang baba, ay oh wait, hold on.
Bakit may tumutubong Kifi pie? Na-confuse itong si Hermaphroditus kasi bakit itong aking ay tinutubuan ng flowering plants? Ganun. Meron na siyang authenticator at ng Kifi Palicious. Ganun. So, nung pumasok na sa isip niya na wait, pinagdasal ito ni Salmacis, para sa akin ito ay isang sumpa. Bakit ako pa? Nung nararamdaman na niya yung mga pagbabago, kahit anong dasal niya sa mga gods and goddesses, hindi na talaga matanggal iyon. Kaya sabi niya, magdarasal ako sa aking mga magulang, kina Aphrodite at Hermes. Sabi niya, Divine Parents! Kung hindi man ito matatanggal sa akin, make sure na kung sino mang maligo rito ay magiging katulad ko. Magkakaroon siya ng characteristics ng both male and female. Lahat yan all in. Kaya sabi nitong sina Aphrodite at Hermes, sige, bilang wala naman na kaming magawa dyan sa ginawa sa'yo ng mga gods and goddesses, igagrant na lamang namin yung dasal mo na ang kung sino mang maligo dyan sa lake na iyan ay magiging katulad mo. Diyan po nagtatapos ang kwento ni Hermaphroditus. By the way, ang kwento na ito ay originally from the Greek or from the Greek mythology. Pero gumawa din ng sariling version itong Roman poet na si Ovid sa kanyang Metamorphoses. Sa version nito si Ovid ay nag-focus na siya sa identity, sa gender fluidity, and transformation. Pwede rin po kayong mag-comment at i-drop yung mga suggested stories ninyo. And please do not forget to subscribe sa aking YT channel. Doon nyo po ma-access ang buong playlist ng aking Cheese Myths.